once again. Mayong buntag sa tuang tanan. God is good all the time. Ang na imong tapad, nalipay ko kay ni Aka. Nalipay bang tanan nga nakasimba? Amen? I know ang uban nato siguro doon na pa'y hunahuna nga mas maglinog na pod. Amen? Siguro mga bata naghunahuna sila nga wa pay klase kay naglinog man gahapon. Pero life must go on. Kinahanglan ang kinabuhi magpadayon bisan taman sa mga shikini nga nahitabo sa ato ang kalibutan, no? So salamat sa Ginoo, and for those who are watching us, how are you today? And hope and pray you are enjoying the presence of God this Sunday worship, Lord's Day, tungod kay ang adlaw nga Domingo adlaw manit sa Ginoo. Amen? Natay plano nga mga ligo, natay plano nga manlaag, natay plano nga sa paitawag ani kaning mag-gather together, pero kung naay kanibitaw mga mahitabo nga mga unexpected difficulties or mga circumstansya, makaingon jud ta nga may panisimba ko. Amen? May panisimba ko kay siguro mapanatag pa kung huna-huna. Anyway, salamat sa pulong sa Ginoo karon nga buntag. Let's proceed to the Word of God this morning. Let me read with you in Book of Psalms chapter 16 verse 8. We will focus on this verse. Sabay-sabay tayo magbasa. I keep my eyes always on the Lord. With Him at my right hand, I will not be shaken. One more. I keep my eyes always on the Lord. With Him at my right hand, I will not be shaken. In Cebuano, kanunay kanako nga gihunahuna. Ginoo og tungod kay anaa kauban kanako, dili gayud ako matarog. Katong naglinog, wala ba ka na shaken? Gitayog ang ato ang panimalay. Asa man ka atong panahon na katong 7.6 ba to? Natayog ang kalibutan, ang part of Davao region, ang Mindanao, ang uban nakasangpit jud sa ngalan sa Ginoo. Pero I hope and pray kita, and we will not be surprised because nakasulat na sa Bible nga dunay mga kalamidad, dunay earthquake. Amen? And I'm assured sa ato ang kinabuhi pod nga unta dili ta matayog or matarog, ingon pa kani nga Cebuano, dili kayod ako matarog. Unshakable. No, dili ka matayog, pero tanan nga mga tao sa Bible nag-agi sila shakening. Abraham, si Moses, si Joshua, si David, si Solomon, and even the prophets, all of them gishaken ang ilahang faith, gitayog ang ilahang pagtuo. But good thing, and the Bible says in book of Hebrews chapter 11, tanan sila nakabarog diha sa pagtuog pag-alagad sa Ginoo. Kaya ingna imong tapad, kumusta man imong pagtuo sa Ginoo? Amen? Na-shaken ba na panahon atong linog? Usahay ma-shaken ta, dili pasabot kay kaning dili ta kusgan or dili ta lig-on firm, no? Doon na lay mga purposes ang Ginoo ni ana. So before ta mo proceed sa Word of God this morning, atong iduko atong mga ulo mag-ampo ta. Ginoo Amahan sa langit, nagapasalamat kami sa imuhang gahom, imong grasya, imong gugmag kaluoy kanamo, labi na karon ni ining takna. Lord, I pray that you will speak to us through your word and with the power of the Holy Spirit. Ikaw ang amuang paminawon karon pinagi sa imong pulong. Lord, makigsulti ka sa matag usa nga kasing-kasing nga niya karon. Wala ko kabalo sa mga struggle nga ilang gidala, mga problema, bugat ba kana or gaan lang, but Lord, kani among i-offer diha kanimo as we listen to your word. Speak to our heart this morning, Holy Spirit. Thank you, we commit to you our time. This is my prayer in Jesus' name. Amen. At palakpakan sa Ginoo. Hallelujah. Salamat kay karon nga buntag, wala ma-shaken ang imong faith. Kay simba man ka sa Ginoo. Murag na-shaken man. Amen. Salamat kay karon nga buntag, wala ma-shaken ang imong pamilya kay naa mo nagsimba sa Ginoo. Salamat kay karon nga buntag, wala na-shaken ang imuhang pag-alagad sa Ginoo bisan og naay kwarta or gamay ra ang kwarta o naay balatian kay naaman kami simba sa Ginoo. Atong tan-awon karon usa ka verse sa Bible
kaning giingon last word, pero we will very very nice word siya ang Cebuano. Kanunay kanako nga gihuna-huna Ginoo ug tungod kay anaa kauban kanako dili gayud ako matarog. Alam mo ang Cebuano, kanya-kanyang version yan sa Bible. Na ko'y gibasa tungod sa ka-Bible, lahi pud ang iyang version, no? Kanipod nga version is about ang maayong balita mga nga version. Ang Cebuano dili gayud matarog. Let's go on. Okay? So sabi dito, the title for this morning, Unshakable Faith, dili matarog nga pagtuo. Naa ba dinhi kanato nga dili matarog ang imong pagtuo sa Ginoo? What if naa ka sa 50-50 nga kahimtang? What if nawad-an ka sa imuhang trabaho? Nawad-an ka sa imuhang negosyo? Dili ka matarog imong pagtuo sa Ginoo? Amen? That's the question today. Murag bugat siya nga pangutana. What if ang imong anak nabagsak sa pag-eskwela? What if ang imong bana nabalitaan nimo nga nagbinuang? What if ang imong asawa nabalitaan nimo nagbinuang? Dili ka ma-shaken ang imong faith? Dili ka mabackslide? Dili ka maluya? Mao ni mga pangutana karon igsoon nga atong tubagon. Kay kani nga verse is very important for all of us. Unang-una ako tulo ka butang nga share. Sabay-sabay ta magbasa. Security and stability come from keeping God at the center of our lives. A very nice word. Unsa may ingon Cebuano? Security and stability. Yung stability kaning kalig-on. Mao na karon aging semana walay klase kay nganuman gipang check pa ang mga building kung wala bay crack, lig-on ba tungod sa linog. Sa ato ang life, kung ato nang i-connect, atong i-relate sa Christian life nato, doon na ba kahay mga liki-liki sa imong kinabuhi nga muraog kaning matumba na ka sa pag-alagad sa Ginoo tungod kay gilinog ka, no? Pasabot ang stability di na kalig-on. Baga giatake na ka sa mga pagsulay o di ba kay gitabangan na ka sa mga temptasyon sa kinabuhi. Kaya very nice word. Ang seguridad ug kalig-on nagikan sa Dios nga maoy sentro sa atong kinabuhi. Karon ba nga buntag ang Ginoo maoy sentro sa imong kinabuhi? Amen. Ikaw rin makatubag yan na. Security and stability come from keeping God at the si David naka-experience siya ni ani. Now, let's proceed. Sabi dito, nagpuyo kita sa usa ka kalibutan nga puno sa kausaban. Muto mo ni ana? Pero naagi hapon, I don't know ha, kami nga mga pastor kaning naay license mo kasal, pag pahimo mi og marriage certificate, typewriter ang gamito ni ana. Dili ang computer. I-type yung typewriter. I do not know, no? Pero dito ko sa Davao del Sur, na may apilan nga kasal, doon ang typewriter, gibulpin-bulpin lamang pagsulat ato. O kabalok, dawaton to sa LCR. Siguro dawaton siya, no? Pero, kanay giingon ba diri? Nagpuyo kita sa usa ka kalibutan nga puno sa kausaban. Kita gipanganak siguro sa una mga 1980s o 1990s o 1970s, wala pa cellphone. Amen? O wala pa nausang internet, wala pa online games. Ang mga bata, atong panahon siya sa una, pag mag-ulan, manggawas, magdula-dula, wala pa magigikadlukan sa una nga mga kidnapper, unsa ba dili pareha nowadays, no? Di ang punta nga nakakwartahan kay para kidnapo nila, kay wala po sila makuha nato, kidnapon ta nila. Amen? Pero kung kwartahan ka, pag-amping lang. Kanya, ingon pa din nagpuyo kita sa kalibutan nga puno sa kausaban. Ang mga tao, nausab ang mga dagway, nausab ang mga buhok, nausab ang mga nawong, nausab ang mga lawas. Amen? Unya, ingon pa diri, walay kasiguruhan nga mga panahon. Wa gyud ta kasiguruhan muna labi na pag-abot sa linog. Kay di ta makaingon nga karong simanaha, karong bulana wala linog, wa joy nakabalo ni ana. Okay? Unya ingon pa diri, dili matag-an nga mga panghitabo na usa ka komedya sa Facebook, memes na to siya. Si Rudy Baldwin, di ba, manghula man daw na siya. Nasuko siya kay wa niya nahulaan anang adlaw nga nay maabot nga parcel sa iyang balay. Did you get the point? Na usahay sa mo ba sa Christians, nagato pa tag mga hula-hula.
Magapam reader ay pasahon na letter M man akong kamot to. Malas. No? And many of us Christians usahay nagatuo pa tani anak nga mga butang. Ang uban gani sa inyo siguro mutuo pag mga binisaya nga mga mananambal. No. Ayaw na mugtuo ni ana. Amen? Ini mong tapad, you are blessed by God. Kana sila naadyo na siya. Kana mga buhat sa kaaway. Kaya nga naman, Satan is impostor. Satan is a deceiver. Satan is a liar. Mag-ayo po na si Satan. No? Daghan ko nakita karon sa social media na ay mga mananambal, faith healer, nga grabig mga anting-anting, kay mao to'y gahom nila. Pero in the book of the Bible, kana ikasilagan sa Ginoo. Amen. Kunya mao man lagi ni usahay kay mingon adto ta sa doktor mingon nga wala joy finding dito na ta sa Binisaya dayon, no? I will discourage you nga ayaw gyud mo adto ni ana, no? Nya kay barato ra man lagi, mutuo man lagi tayo, no? Ini mong tapad ayaw tuo ni ana. Amen? Ayaw mo tuo ni ana, ha? Kunya ingon pa diri dili matag-an nga mga panghitabo. Karon pwedeng maayo kag lawas, ugma di ka kabalo nga magpa-check up nimo na kay cancer. Amen? Ingana, no? Pwedeng karon na kay kwarta sa bangko matingala ka ang imong kwarta na kahit og kawala. Walay kasiguruhan nga mga panghitabo. Unya ingon pa diri og dili makanunayon nga mga kasing-kasing. Unsa man ni kanunayon kanang moody heart ba? Kanang ay karon di sa musimba kay lain ang panahon. Sa panahon ka nagmatter ha. Karon di sa musimba kay kaning lain ang akong lawas. Sa lawas po ka nagmatter oh. Sumao ni ang atong tan-awon karon na ata nganong gitawag dig unshakable faith. Let's proceed. Okay? Ang mga tao daling matayog. Shaken ba? Kung naay mga abot nga mga kahadlok. Moto mo ni ana? Sa una 2010 katong tagapanakan silang Sister Eileen, ang iyang anak gamay pa karon nakahuman nag eskwela si Tuktok Listotot na human nag eskwela. Ang ilang kamanghuran nga si Samsam naligsa nagmotor dito sa Block 6. Pero wala gyud ingon niya kusog kayong motor kay naka-brake siya, naigo ang iyang tiil, tumbang bata, unya ang iyang lula misagit. Sagit sa lula, ang bata wala siya muhilak tungod sa nabangga siya. Kung dili tungod sa sagit siyang lula. Nakita ninyo? So karon among gipara ang motor, ingon mi Brad nakasala man ka, whether we like it or not, at ang ipa-check up ang bata, ikaw mutabang ni ani. No, ikaw mo pa ospital, so gipa-check up tong bata. Usahay ing ani ba na ay mga kahadlok sa atong kinabuhi nga dinato mabalaan kano sa moabot. Amen? Labi na pagkuot nimo sa imong bulsa kung nabuslot na ni. No, I'm just joking, okay? Una ingon pa diri pagduha-duha anang doubt na kas pag-alagad sa Ginoo. Nagduha-duha na kasing pag-ampo. But David ingon diri apan si David nga ang salmista mipahayag og usa ka butang nga gamhanan. Unsa man siya gamhanan? Kaning word nga unshakable faith. Dili matarog, dili matayog nga pagtuo sa iyahang pagsulay, siya nakasala, siya nahimong malampuson, nagpadayon siya nga nangalagad og nagsimba sa Ginoo. Amen. Ito palakpakan ng Ginoo. Hallelujah. No? Let's proceed. Sabay-sabay tayo magbasa. I know the Lord is always with me. I will not be shaken, for He is right beside me. Ang Ginoo nagaingon nga kanunay nagauban nato. I will not be shaken. Dili ko matarog. Dili ko matayog. Kay siya anaa kanako. For He is right with me. Tulo ka buta akong i-share karon nga buntag. Okay? Nag-meeting mi sa mga pastor katong Miyerkules kay karong Martes na ami meeting sa Cebu, no? Ang among gisgutan ang venue namo didto. 1 year ago naana ni sa among meeting, wala man ko ato sa una di ay sila ra nga ang venue sa Lapu-Lapu City. Naglinog ba yang Cebu? Nauna ba sila linog, no? So gikulbaan ang mga kaubanan nako labi na mga taga Manila kay basin daw og maglinog usab. And one of the pastor habang nagmeeting mi sa Manila, mingon siya nga, bakit pa tayo takot? Secure naman ang building, okay naman yung building doon, ang venue okay naman. Alam naman natin na tayo pag anumang nangyari ay papunta sa kaharian ng Diyos. Di po napasabot ng mapagkamatay tayo suicide, no. Okay?
Ay, linog ato ko dito no. Ato po ng tan-awon kay God give us wisdom. Amen? Wisdom. So karon, all in all, gicheck sa mga kauban nga pastor taga Cebu, unya with the engineer sa ilang syudad, okay ang building, pwede gamiton. So, karong Martes, Lunes, matukog Cebu para sa meeting namo. 3 days, 2 nights. Number 1, sabay-sabay ta magbasa. Yes, ang imong focus determines your stability. Unsa man stability? Kalig-on. Okay? Kung wala kay focus sa pag-alagad sa Ginoo, dili ka ingana kalig-on. Kung wala kay focus sa imong pag-ampo, dili ka ingana ka kusgan mo atubang sa mga shakening, mga pagsulay, mga linog or mga bagyo nga maabot sa imong kinabuhi. Atong tan-awon ni siya. Sa ingon dinhi, sabay-sabay ta magkabasa. Make God the focus of our lives. Atong himuon nga sa ato ang kinabuhi, naka-focus kita diha sa Ginoo. Dili pasabot nga wala na po ka ng focus sa imong health, sa imong trabaho, sa imong negosyo, pero pinaka-priority, God will be the focus of our lives. Amen? Siya ang focus sa imong, kaya nga naman atong masabtan karon, labi na karong panahon na, dunay usa ka nag-vlog nga, I think, usa ka maestra, iyahang kinabuhi, nagtukod siya, nindot yung nga balay sa Manay, kunya paglinog, naghilat yun siya kay, ang iyang gihaguan, usa lang ka minuto, walay minuto, naguba. So ingana na siya, mag-uul gud ta mo tanaw ni ana. Kung naa kay balay nga nindot kayo niya, maguba lang tungod sa linog, mag-uul ta. Amen? Pero tanaawan niya, make God the focus of our lives. Asa man naka-focus ang imong kinabuhi karon? Binhi lang ba sa kalibutan? Sa imuhang kwarta? Sa imong pagpanginabuhi? Sa imuhang abilidad? Sa imuhang trabaho? Okay? At tanawon ni siya na ay verse 3. Okay, let's continue. Sabi dito, let's go back. Make God the focus of our lives. Sabay-sabay na magbasa. Matthew 6:33. But seek first His kingdom and His righteousness, and all these things will be given to you as well. Sabay-sabay na mag-usap pa. But seek first His kingdom and His righteousness, and all these things will be given to you as well. This is about focus. Seeking God first in our lives. Sa imong pag-eskwela, seek God first. Amen? Na ako'y amigo nga naay akong kalubihan sa tagom. Ang iyang papa giingnan siya, anak, hindi gani ka magtarong og eskwela, mag-uban jud ta dinhi sa kalubihan, manguprasay ra ka. Ay okay na po na, kaya naman mo akong yuta, kuprasonon. No? So unsa may pasabot niya, ingon niya sa pastor, akong punto, giingnan ko ni papa sa una, kung di ko mo tarog eskwela, mukat-kat adjud ko aning kalubihan. Sa atong mga estudyante karon nga buntag, reminder, focus on your study, but i-priority ang Ginoo. Amen. Sa atong mga trabaho, sa atong negosyo, wala nagpasabot nga ayaw focus diya. Pero the main point in this verse, unaha kanunay ang Ginoo sa imuhang kinabuhi. Amen? Usahay atong giuna ang atong kalipay, atong giuna ang ato ang kagustuhan, atong giuna ang mga butang nga kalibutanon, atong giuna ang ato ang gusto lamang, wa nato giuna ang gusto sa Ginoo sa imong kinabuhi. Amen. Tublakpakan ang Ginoo, hallelujah. No? Usahay ang ato ang giuna ang mga butang nga kalibutanon lang nga dili mulungtad hangtod sa hangtod. Kaya Jesus Christ remind, alam mo ba kaning verses from 20 something 29 to 34 talking about do not worry. Kung naa ka sa Ginoo, kung giuna nimo ang Ginoo mo supply sa imong panginahanglan. Amen. Ang Ginoo mo bag-o sa imong kasing-kasing. Ang Ginoo mo hatag kanimo kalinaw. Ang Ginoo mo pasaylo kanimo. Pero kung wala ka sa Ginoo this morning, turn your heart to God and focus your life to Him. Unaha jud ang Ginoo. Amen. Panahon atong linog, unsa may atong nauna? Kahadlok. Nahadlok ta, no?
Pero salamat kay naay linog pero dili maabot og usa ka oras, as I reminded all of us. Kaya kung ang linog gani maabot og usa ka oras, kana grabe gyud na ka delikado. Ang mga bagyo dili maabot og usa ka semana, usa ka bulan, kay kung ang bagyo gani maabot og usa ka bulan, kana delikado na jud na. Pero kana nga mga butang, in just a minute, is a reminder from the Lord, pahinumdom sa Ginoo nga unsa man ang imong nakab-ot or napundar aning kinabuhi pila lang ka minuto, pahinumduman ka sa Ginoo nga ang imong focus dapat di lamang diha kung dili sa Ginoo. Amen. Kaya nga naman, pwedeng karong adlaw mawala na, pwedeng ugma, pwedeng sunod bulan, pero kung naa ka sa Ginoo, walay makatarog sa imong pag-alagad sa Ginoo. Amen. Let's go on. Sabay-sabay ta magbasa. Colossians chapter 3 verse 2. Think about the things of heaven, not the things of earth. One more. Think about the things of heaven, not the things of earth. Ayaw lang kanunay huna-hunaa ang kalibutanon nga mga butang. Ayaw lang kanunay huna-hunaa ang kalibutanong kalipay. Nalipay ba kakaron nga ikaw Kristohano na? Nalipay ba kakaron nga ikaw nangalagad na sa Ginoo? Nalipay na ba kakaron nga dunay kausaban sa imong kinabuhi? Kay kaniadto nagaluhod ka sa mga Diyos-Diyosan apan karon nagasimba na ka sa espiritu ug kamatuoran sa Dios. Amen. Nalipay ba kakaron nga kauban nimo imong pamilya nangalagad sa Ginoo? Nalipay ba kakaron nga gibag-o sa Dios ang imong bana? Ingon ang Bible, think about the things of heaven, kay sa langit igsuon wala nay korupsyon. Wala na yung mga kontraktor dito sa langit. Amen? Bisin na mga parente dahil kontraktor panghatag baya mo. Amen. I'm just joking. Think about the things of heaven. Kaya nga naman, ang butang sa langit, wala na ay pariha. Dili mapara sa kalibutan nga magkasakit pa ta, na ay magnanakaw, na ay mga immoralidad, na ay mga corruption. No. Kaya ang butang sa langit, perfect na. Wow. Kaya, ikaw, ayaw lang una-una kanunay ang kalibutan ng butang. It's a reminder for us this morning, serving the Lord wholeheartedly. Pangalagad sa Ginoo. Habang naapa ka sa kalibutan, pangalagad sa Ginoo. Amen. Tumplakpakan ng Ginoo. Hallelujah. No? Apostle Paul said this one, ayaw lang ang mga butang kalibutanon, kaya nga naman dili ka na mulungtad hangtod sa hangtod. Sabi ni Jesus Christ, heaven and earth shall pass away, but the word of God will remain. Kaya importante ang ato ang pagbasa sa pulong sa Diyos. I always reminded you every Sunday, how is your Bible reading? Nagabasa pa tag Bible or sige na lang tagtanaw sa mga nahitabo sa kalibutan through social media o niya nagkaroon na kag information kanang social media fatigue. Halos ang imong ginahulat diri unsay nahitabo sa Manila, unsay nahitabo sa Cebu, unya wa na ka nagampo. That's something wrong in your Christian life. Amen? Think about the things of heaven. Pag-ampo sa Ginoo. Pagdayeg sa Ginoo. Pagpasalamat sa Ginoo. Pagpaubos diha sa Ginoo. Another verse in the Bible. Okay. Sabay-sabay ta magbasa. We choose what we focus on. Fair or faith. Kita nagapili kung sa ta nagka-focus sa kahadlok ba or diha sa pagtuo. Ito na yung usa kayang people sa church sa una. Mingon siya, ang iyang kurso is very medyo mahal-mahal jud kay kaning pang-eroplano ba. Yung ko siya ha, dong, kung makahuman na ka dong ha, masakyan ako si eroplano dong ha, pero wa yun siya na human, unya wa yun sa kapasar, kay di sa musulod sa iyang subject teacher, kaun sa padiya kay nahadlok siya. Iyang huna-huna, di yun ako kaya, pastor, mo na nga, usa na kaadlaw, giinang ko siyang ate, pastor, pwede ba uban na ni mo si, o akong giuban na atong sa eskwelahan, pagkabot dito, puro taon siya, bagsak. Yung ko, don't worry about this, kaya dili man mo ni kurso, dahil man nagpili sa imuha, karon kung gusto imong kurso nga imong kuhaon, mo to imong ipadayon. Pero karon nakahuman na sa eskwela, kung nagtrabaho na. No? Ako kabalo kung nagpadayon po siya ng alagad sa Ginoo. Ina imong tapad pangalagad baya sa Ginoo. We choose what we focus, fair or faith, problems or the presence of God. Ang problema o ang presensya sa Dios. Si David nagaset ingon siya, set the Lord before him continually. Kanunay niyang gihuna-huna ang Dios
pa man panahon niya siya, ginagukod ni Haring Saul, kay si Haring Saul nasina sa iyaha, and King Saul wants to kill David, but David hiding on the cave, hiding wherever, but the Lord protected him. No? Kaya atong pilion nga naay pagtuo og ang presensya sa Dios. Sabay-sabay ta magbasa. Just as a driver keeps his eyes on the road to stay safe, we must keep our eyes on God to stay on course spiritually. Sama sa driver. No, ang uban dili naga-drive man jud. Dili pwede mag-drive ka nga tulog lang ka. Ay, na may mga sakyanan karon nga mga modern na jud kaayo sa Amerika, sa China nga wala na driver ba. No? Naman gyapon sa Pilipinas. No, pero pag mag-drive ka, bisag unsa man ang sakyanan, kinahanglan naka-focus yung ka sa dalan. Amen? The same na sa itong pag-alagad sa Ginoo. Ayaw tuguti nga naay mga distraction, unya ang imuhang mata, mubalhin dito sa nag-distract. Kaya nga naman, ma-aksidente ka. Ayaw pansina ang mga distraction nga dili makahatag kanimo og kaayuhan sa dalan sa pag-alagad sa Ginoo. No, ayaw pansina katong mga distraction nga gi-offer sa yawa nga para ka maaksidente sa imuhang pagbiyahe sa kinabuhi. Focus on the Lord. Sabi nga dito, we must keep our eyes on God. Okay? Ikaduha, sabi ng Hebrews 12 verse 2. Sabay-sabay tayo magbasa. Fixing our eyes on Jesus, the pioneer and perfecter of faith, for the joy set before him, he endured the cross, scorning its shame, and sat down at the right hand of the throne of God. Jesus, no? Ang isa sa mga example about fixing our eyes on Jesus. Asa man nakafocus karon ang imuhang mga mata sa pagtuo? Sa kalibutan lang ba? Or sa atong Ginoong Kristo? Or sa problema? Or sa pagsulay? Or sa kalisdanan sa imong kinabuhi? I will encourage you this morning, fix our eyes on Jesus. Amen. Ang naimong tapad, fix your eyes on Jesus. Kung imo ning ipalayon pagbasa, ingon ang Bible, perfecter of faith. Ingon pa dinhi, bisan siya ilansang sa cross, nagpadayon siya, kay nahibalo siya nga dunay kalipay. Bisan sa uban, gipakaulawan siya, but for Jesus Christ, it was His joy nga kita mamaluwas. Unya, sabi ng Bible, sat down at the right hand of the throne of God. Nagalingkod sa tuo sa Dios nga Amahan. Wow. Very nice. Ikaduha, sabay-sabay ta magbasa. Murag na ulo man louder. God's presence gives confidence. Ang presensya sa Ginoo maghatag natog kumpiyansa or pagsalig sa Dios. Kung walay presensya sa Ginoo sa imong kinabuhi, maunang matay ug ta. Paglinog ug mga pagsulay or problema, dali ra ta ma-discourage. Dali ra ta mo undang. Dali ra ta mawad-an og kaning kagana nga mga lagad sa Ginoo. Why? Walay presensya sa Ginoo. Pero pag naay presensya sa Ginoo, makapahiyom ka. Makaya nimo na siya like David. Let's proceed. Okay? Sabi dito, Psalms chapter 6 verse 18, I know the Lord is always with me. Kabalo ko ang Ginoo kanunay na akanako. Nahibalo ba ka nga ang Ginoo na kanunay kanimo? Or wala? Kanahon siguro nga naay Kristiyan mingon ka, gibiyaan ko sa Ginoo. No, maybe God give you that kind of problem, earthquake, storms, maybe because you committed sin against God. Tungod ka nakasala ka sa Ginoo. Wa na ka nagampo. Wa na ka nagdayeg sa Dios. Wa na ka nisimba sa Ginoo. Ang imong gisimba kato ng mga gibuhat sa kamot, handmade God. Imuhan ang gihimong idol sa imong kinabuhi. Okay? I will not be shaken, dili ko matarog, for He is right beside me. Nagauban kanako ang Ginoo. Yung pa dinhi, sabay-sabay ta magbasa. In ancient times, the right hand symbolized strength, protection, and support. Kana bitawng mga taong right-handed, naagyo diri ang kusog sa tuo. Amen? Pero kato mga left-handed, naa diri. Pero ingon ang karaang mga panahon, ang right hand symbolized strength, kusog, protection, and support. Sabi dito, Psalms 27 verse 7, 28 verse 7, sabay-sabay tayo magbasa. The Lord is my strength and shield. I trust Him with all my heart. Do you trust God with all your heart? Katong naglinog,
kadtong nagkaroon og sickening ang imong panglawas, nagkasakit ka. First week of October, nagkasakit mi ni pastora. Unya na ako'y meeting sa mga pastor. I have to be lead meeting by all the pastors diri sa Davao sa atong grupo. Ingon ko, Lord, pag di kani kumaayo atong Huwebes may nagkasakit ni pastora. Hindi kani kumayo atong Sabado sa buntag or hapon gabi, kaning sakit na ko, Lord, dalhon ko ni. Dalhon ko ni sa sementeryo o asa ba kani pagkuban-uban sa kuha. Unya, pagka Domingo, pagka Sabado sa gabi, medyo na uli-ulian ko na balik ang strength. Yung Lord, salamat Ginoo sa kusog. Salamat nga ganahan ako mukaon, ganahan ako Ginoo mo baktas-baktas. Pagka Domingo nakawali man ko ato. Unya, pagka Monday na ami meeting. Some of the pastors from Iligan, from Sarangani and Jinsan, from Panabo. Kung wala ko, dili mahidayon ang meeting. You know what why? I am the moderator. I have to moderate the meeting. So ingon ko, Lord, niya si pastora, luya pa kayo to. Ingon ko, habang nag-drive ko padulong dito sa Tugbok, ingon ko, Lord, ay ko na ibahala kay pastora. Kaya wa siya gana mo kaon, kada kaon niya iya lang isuka ba. Luya kayo. Way gana mo kaon, niya giundangan niyang tambal. Wala siya minumog tambal. Ingon ko, bitaw gano na matay Ginoo. Ayaw siya inumog tambal. Wala siya minumog tambal, wala siya magsuka. Dili day pod tambal ray makatubag sa kaayuhan sa tong lawas. Amen? Pero luya siya, ingon ko, sige, pag humana mag-meeting dito, mga alas 6, alas 8 na ko sa gabi, nakauli diri. Nabtan ako sila nasa gawas. Ingon ko, salamat Ginoo, kay nga naman, imong gayo si pastora. Kaya nagbangon naman siya. Katong naapa ko diri, katong buntag sayo, higda yun siya, dili siya makabangon, kay malipong, way kusog, pero ingana pag naa ka sa presensya sa Ginoo, iya kang ayuhon. Amen. Ito palakpakan ng Ginoo. Hallelujah. I trust Him with all my heart. Habang nag-meeting mi dito, nag-moderate ko sa mga meeting sa pastor, yun ko, Lord, I trust that you will heal my wife, pastora. Sabi dito, He helps me and my heart is filled with joy. Puno sa kalipay akong kasing-kasing, I burst out in songs of thanksgiving. Mao na nga, gwapo ning naayod kay panahon sa pagsimba. Kaya nga naman, makahatag kag pagdaig, pinaagi sa pagsimba, pinaagi sa pag-awit o pasalamat sa Diyos. Amen. Ang namang tapad, you are blessed by God. The word, He helps me, ang Diyos mutabang nimo. Dili mutabang para magpadayon ka sa dautan. No. Tabangan ka sa pagkinabuhi nga tulid or matarong, ikurekta. And my heart filled with joy, puno sa kalipay. I burst out in songs of thanksgiving. Let's continue. Sabay-sabay ta magbasa. My help comes from the Lord who made the heaven and earth. One more. My help comes from the Lord who made heaven. Tiaw muna. David says, Haring David nagaingon siya, ang akong tabang gikan sa Ginoo nga nagbuhat sa langit o sa yuta. Amen? At ang palakpakan ng Ginoo, praise God. Usahay wa nato na ma-recognize ba? Kaya gitap-tapan ta sa kaaway, kunya ingon ang kaaway, tanawa, nangalagad ka sa Ginoo, mura man hinunog lisod, pitos ang imong kinabuhi. Pero no. Sabi dito, Psalms 121 verse 2, my help comes from the Lord. Tabangan ka sa Ginoo. Tabangan ng imong pamilya. Tabangan ng imong anak kung ikaw naadiha sa presensya sa Ginoo. Amen. Na ay word diri giingon, who made heaven and earth, nga nagbuhat sa langit. Kung ang Dios naghatag og mga diha sa kadagatan, nagbuhi og mga isda sa kakahuyan, kabukiran, mga kahayupan, the Lord will provide us. The Lord will help us. Another verse in the Bible. Okay, let's sabay-sabay tayo magbasa. Romans 8:31. What shall we say about such wonderful things as this? If God is for us, who can ever be against us? Kung ang Ginoo naa nimo, wala na'y makapildi nimo. Kung magmainampuon ka. Kung musalig ka sa bugos mong kasing-kasing. Kung mangalagad ka sa Ginoo. Amen. Sabi ng last word,
who can ever be against us? David, nagaingon siya, the Lord is my shepherd, I shall not be in want. Ang Ginoo, akong magbalantay, wala na'y kulang sa akong kinabuhi. Unsa pa'y kulang sa imong kinabuhi? Kwarta? Siguro kitang tanang ginahanlag kwarta. Pero ang naani mo karon, tama ra na. Amen. Dili ka pasagdan sa Ginoo ni ana. Yung wag material nga butang, unsay naani mo, pasalamati ang Ginoo. Pag-ampo pangayo sa Ginoo. And another one. Okay? Isaiah 41 verse. Right hand of God. Right hand symbolizes strength, protection, and power. Sabi dito, don't be afraid for I am with you. Don't be discouraged for I am your God. I will strengthen you and help you. I will hold you up with my victorious right hand. Right hand of God, ha? Ingon ang Bible, I will strengthen you. Tabangan ta ka, tagahaan ta kag kusog, unya I will hold you, guritan ta ka sa akong unsa ingon sa Bible kaning version, I will hold you up with my victorious right hand. Some version powerful right hand, but this version victorious. Gunitan ka sa Ginoo para dili ka mapildi. Gunitan ka sa Ginoo sa iyang gamhanang kamot para nganuman naa kay kusog. Sa kada adlaw nimong pagpaningkamot, sa kada adlaw nimong pagtrabaho, kada adlaw nimong pagpanginabuhi para naa kay tabang gikan sa Ginoo. Amen. Palakpakan ng Ginoo. But this is a question this morning. Musugot mo pud ka nga ang Ginoo mugunit nimo. Amen. Musugot ba ka nga ang Ginoo mugunit sa imong kinabuhi? Musugot ba ta panahon sa shakening time ang Ginoo maoy mulig-on nimo? Musugot ba ka panahon sa crisis time sa imong pagtuo ang Ginoo maoy mutabang nimo? Only you can answer that. Usahay, di mata makabalo sa itong response niya ni. Pero I believe this one. I will hold you up with my victorious right hand. David experienced that. Iyang nasinati na bisan sa panahon sa kalisdanan. Okay? Let's proceed. Sabay-sabay ta magbasa. God's presence is not based on feelings but on His promise. Muto mo niya ni. Doon ay panahon nga daghang tag-blessing nga ganahan ta mo hatag. Ala, pero usahan ay panahon nga muragwa kay gana mo hatag. Amen? Doon ay panahon nga ganahan ka mo smile-smile lang, pahiyom-hiyom lang. Pero na ay panahon nga wala kang pahiyom dyan, suko yung ka. Ha? Pero sabi dito, God's presence is not based on feelings but on His promise. No? Ang saad sa Ginoo di gyud na mapakyas. Okay? Lastly, sabay-sabay ta magbasa. It's a very heavy word when we say unshaken by circumstances. Ang tao, kita, kung ganina murag diri, kung dini nga punto si Lord, dili sa mudi-mudi, kita nga tao, kasi mudi-mudi ta. Naipanahon nga wa tay gana, musimba. Amen? Kaya naigo tag nervous, sanditikos. Walay gana maligo, walay gana matug simbahan, kaya nga atong gana maghigda-higda rata. Uningon sa Bible, the spirit is willing, but the body is weak. Ang imong espiritu gusto mo simba, gusto mo daig sa Ginoo, pero ang imong lawas, nagpahulay-hulay lang. Ha? Let's proceed. Sabi dito, unshaken by circumstances. Kitang tanan bilang tao nga napa sa kalibutan, usahay murag, lisod man sa tuuhan, pero believe this word this morning, unta, ingani punta. Dili ta matayog, or mauyog sa pag-alagad sa Ginoo kung unsa man ang moabot nga mga circumstansiya sa imong kinabuhi. Ingna imong tapad, you are blessed by God. Let's go on with this word. When God is our focus and strength, no situation can shake our faith. When God is our focus and strength, walay sitwasyon nga makapatayog sa imong pagtuo diha sa Dios. Amen. Bisan pa og problema, bisan pa og kawalat-on, pero usahay na labi na kaning sin. Why the Lord reminded us of this earthquake?
Para ang mga tao daw i-remind, oy, na ay Ginoo, sige ra mo paningkamot, panginabuhi, di na mo musimba. And that is sin. Amen? Sige ra mo negosyo, nagpakadato na mo. No, mura na tag-corrupt Christian. Sabi corrupt Christian, you are accepting everything that this is because of my strength, because of my time, because of my effort, and you are no longer giving God credit or honor. That's why there is an earthquake to remind us nga naay Ginoo. Amen? When God is our focus and strength, no situation can shake our faith. Tanaw na to ni. I do not know kung mutuo mo ani usa ka istorya sa Bible. Sabay-sabay ta magbasa. Job chapter 2 verse 10. He replied, shall we accept good from God and not trouble? Kinsa may kaistorya ni Job ni aning iyang wife? Nawala kaniya iyang mga anak, ang iyang kwarta, ang iyang kabtangan, ang iyang kahayupan. Nagkasakit pa jud siya. And her wife, ang iyang asawa miingon, tungluha ang imong Ginoo. Job, tanawa karon Job, nangalagad, alam mo usahay ang ani nangalagad ta sa Ginoo kay atong hunahuna puros lang maayo. At nangalagad ta sa Ginoo kay para exempted ta sa mga pagsulay. Nangalagad ta sa Ginoo kay exempted ta sa mga kalisdanan. Nangalagad ta sa Ginoo para di ta mapal sa linog. No. That's not true. Okay? Job replied, you are talking like a foolish woman. Yang ganyan niyang asawa. Mura man kagbuang. Sayo niya, shall we accept good from God and not trouble? Ang uban kay lahi nga version, pero kanay very nice lang Miro dili siya bugat. Sumaoni nga si Job, a very nice story. Kung gusto ka magbasa og unshaken life sa pagtuo sa Ginoo, Job is very nice. Very nice book in the Bible. Wala siya matay-og bisan og nawala na iyang anak, si Brother Joseph. Ang iyang anak na matay. Na ay gipanganak na si Apo, 6 months old at I think 5 months old pa lang namatay siya. Ang mama namatay, kunya na pa joy bibi nga 5 months old. And na-remind siya, ingon siya, Pastor, may gani kay na Book of Job. And I was reminded, kaya kung wala daw tong Book of Job, hopeless. Wala na sila kusog, kay naluya sila. Kaya ang ilang kamagulangan nga babae nga anak namatay, unya, bagong panganak, 5 months old nga baby. Ingon siya, salamat sa Book of Job. It reminds me nga dapat na atay unshakable faith. Unshakable faith nga pareha kay Job. Woman, ingon niya, unsa man ka, asawa. Pasabot pa nimo kay mga lagad ka sa Ginoo kay maayo limong kahimtang. Dunay mga tao nang lagad kay ang ilang gusto uswag mudato lang. Correct. I will correct you this morning. Dili lang ingana. Amen? Job, nawala iyang anak, nga napulo ka buok, nawala iyang kahayupan, pero wala mausab iyang pagtuo sa Ginoo. Amen. What if ako si Job? Pinaingon pag ang iyang asawa, curse God. No? Kung ikaw naakaron sa pagsulay nga sama ni Job, kung ikaw naakaron sa kalisdanan nga sama ni Job, salamati ang Ginoo. Amen. A very unshakable. Another one. Okay. Wala mo gana kulig. Sabay-sabay na magbasa. I keep my eyes always on the Lord. With Him at my right hand, I will not be shaken. Ang akong mga mata na akanunay sa Ginoo, ug ang with Him at my right hand, I will not be shaken. Dili ko matayog, dili ko matarog. A very nice word. Si Job, wala gyud siya miingon sa Ginoo nga iyang question, Lord, ngano man ni? Grabe kita usahay. O question to sa Ginoo, no? God, sabay-sabay ta magbasa. God doesn't allow trouble to your life to harm you, but to strengthen you, build your character, and demonstrate your faith and dedication to Him. Atong tanaw ni atong himay-himayon. God doesn't allow trouble to your life to harm you, but
to strengthen you. Ligunon ka. Ligunon ko. Another one, build your character. Ang imong pamatasan. Kung ikaw mulampos na, kung ikaw naningkamot pa, how is your character? Nasuko ba ka sa Ginoo? Giblame ba nimo ang Ginoo or sama ni Job nagpadayon nga nagtuo? Si Yawa, ang huna-huna sa Yawa tungod sa kabtangan. Kaya ang istorya ba yan ang anghel. Ang anghel sa Ginoo o ang Yawa miadto sa Ginoo ingon siya, Ginoo, maadto ko sa kalibutan, suroy-suroyon akong kalibutan. Ingon ang Yawa, ingon si Lord, sige, naaman ito si Job, sulay itong akong maayong good servant dito, faithful servant, pat ayaw kuha ayang kinabuhi. Kuha lang ang kabtangan, tanan-tangan niya, pero ayaw lang kuha ayang kinabuhi. Ang hunahuna sa Yawa, tungod sa iyang kwarta, o tungod sa kabtangan, pero dili di ayin mo ay nakapildi kay Job. Kaya nga naman, nawala man ang tanan kaniya, pero ang naa niya, ang pagtuo sa Ginoo. Amen! Napalakpakan ang Ginoo. Hallelujah. A very nice word. God doesn't allow trouble to your life to harm you, but to strengthen you. To build your character. Kumusta ito ang mga kinaiya? Amen? Kita nga mga magtiayon ng atong mga anak, how we respond today. Sige tag-ingon, tama na lagi ng cellphone. Kay naunsa naman ka, di naman ka masugo. Wa na kay focus, suguon. Amen. Kasi makarelate ni Ana. Wa ta maingon aya pag cellphone, pero sige na lang cellphone ba? No? Kaya I always say to my son, limit your time kay para pod, no? Character nato atong kinaiya. Sabi ng Bible, God opposes the proud but gives grace to the humble. Kaluyan sa Ginoo ang mga taong mapaubsanon. Amen. And another one, and demonstrate your faith and dedication to Him. Ang imong pagtuo, ang imong dedikasyon sa pagtuo sa pag-alagad sa Ginoo. No? Sabay-sabay ta magbasa. Verse 2 Corinthians chapter 5 verse 21. God made Him who had no sin to be sin for us, so that in Him we might become the righteousness of God. This is a very basic example. When Christ Jesus, sabi ng Bible, wala siya sala, pero gipakasala siya tungod nato. Ang sabi dito, so that in Him, para diha kaniya, at tubangan sa Diyos, mahimo tang matarong. Amen? Praise God. And another verse in the Bible, sabi dito, sabay-sabay tayo magbasa, 1 Peter chapter 2 verse 24. He Himself bore our sins in His body on the cross, so that we might die to sin and live for righteousness. By His wounds you have been healed. Very nice word, ha? Wala siya'y sala, pero gidala niya sa iyang lawas ang atong mga sala, so that we might die. Aron ikaw mamatay sa sala. And live for righteousness. Magpuyo na ka nga matarong karon sa Ginoo. This is unshakable faith. Unshakable faith. Magpuyo na ka nga matarong sa Ginoo. Naglinog na. Grabe ng corruption sa atong panggoberno. Nasuko ang mga tao. Kung pwede lang tamo apil og mga rally, pero ato sang tanaw ng Bible, what's the will of God? No? Pero very nice word. Another one. Okay, sabay-sabay tayo magbasa. 1 Corinthians 15 verse 3 and 4. For what I received, I pass unto you as first importance that Christ died for our sins according to the Scripture. Unsa daw? Si Kristo namatay para sa atong mga sala. This is unshakable faith. Unshakable work of Christ. Kaya kung wala siya namatay, dili mapasaylo ang atong mga sala. Unya, hinukman ta. Maimpirno jud ta. Ang sabi ng verse 4, sabay-sabay tayo magbasa, that He was buried and that He was raised on the third day according, wala lang siya namatay, kung dili nabanhaw siya, para ang imong pag-alagad sa Ginoo dili makawang. Amen. Ang naimong tapad padayon sa pag-alagad sa Ginoo. Kay si Kristo
Wala lang siya namatay. Nabanhaw siya para nimo ug nako. Para ang imong pag-alagad, ang imong pag-ampo, dili mahimong kawang. Amen. Ang imong pagsimba, dili na kawang. Ang imong paghatag, di na kawang. Ang imong pagbasa sa Bible, dili na kawang atubangan sa Ginoo. Why? You are investing spiritually. Okay? Let's proceed. Sabay-sabay ta magbasa. Ako nang taglish. Ang faith kay Lord, wala magpasabot nga ang kinabuhi sayon. Apan kini nagpasabot nga dili kita ma-fall kung ang kinabuhi magkalisod. Kabalo nang ma-fall sa Bisaya, mabungkag, matumba. Ang atong pagtuo sa Ginoo, wala nagpasabot nga ang kinabuhi sayon. Ang naimong tapad, di sayon mga lagad sa Ginoo. Amen? Dili sayon tanawa sa kadagandaghan sa mga tao sa Dikahom, sa Kabantian, ikaw lang ang naa dinhi karon. Sa country home, sa Suraya homes, nganuman, lahi ang ilang gisimba. Daghan sila, pero ang ilang gisimba at mga Diyos-Diyosan. Amen. Tanawa diri ang faith kay Lord, wala nagpasabot nga ang kinabuhi sayon. Kadtong usa ka dato miingon siya, Ginoo, muuban ko nimo unsa Ginoo ng Kristo. Ingon niya, sige, kung muuban ka kanang imong kabtangan, ibaligya na, ihatag sa mga kabus, balik sunod nako. Pa siya mo pusid ato nga word kay dunay ganti kanimo sa langit. Okay? Apan kini nagpasabot nga dili kita ma-full, mahulog, mabungkag, maguba. No? Dili tugutan sa Ginoo na tungod sa pag-alagad sa Ginoo. Let's proceed to the conclusion. Sabay-sabay ta magbasa. David's confidence came not from his own strength, but from his closeness to God to live unshaken. Hallelujah. Amen? Magpuyo nga dili matayog. Like David, like Job, manindog ta maigsoon as we look at this one word, last word. Palihog sa kuli. Okay. Sabay-sabay ta magbasa. Kung ang Ginoo ang imong focus, imong strength, o imong kanunay nga companion, dili ka matarog. Amen. One more, sabay-sabay ta magbasa. Kung ang Ginoo ang imong focus, ang imong strength, o imong kanunay nga companion, dili ka matarog. Ingna imong tapad, dili ka matarog. You will not be shaken. Ingna imong tapad, you will not be shaken. Unsa may moabot sa imong kinabuhi, pag nakafocus ka sa Ginoo, na kay kusog. Shall we sing that song, Thy Word, before ta mag-pray this morning? I do not know kung ikaw nag-experience og shakening sa imong kinabuhi, sa imong pamilya, sa imong personal nga kahimtang karon. And I hope and pray that the Holy Spirit is speaking to your heart this morning.